Nagdi-dictate po ron, marami ng other factors like yung haba po ng hose. The further you go, the lower the ano yan, yung output, baba. Oil niya, naging brownish na, palitan nyo na, sir. Engine oil, pag nangitim, palitan nyo. Kasi para sa akin, mali yung titingnan nyo sa hours of use. Ang explanation nun is parang kotse. Yung kotse mo, dito sa Mindanao, tumatakbo ka, bihira ang traffic. So yung 5,000 kilometers sa owner's manual, mag-change oil ka every 5,000. Sa dali na yung 5,000 mo rito. Pero pag nasa Manila ka, sa Makati ka, everyday naka-traffic ka 5 oras, yung 5,000 mo, yung oil mo, ano na yan, stale na yung oil mo. Bulok na yung oil mo. Hindi ka pa mag-change oil kasi sinusunod mo yung 5,000 Kaya maraming mga, pag bumili ka ng second hand na kotse sa Manila, pag sinabing galing Makati yan, mag-ingat ka kasi yung makina niyan, sigurado hindi nila change oil. Masyado nila sinusunod yung book Mali po yun. Tapos yung oil nito, mangingitim to, depende sa pressure na tinutulak din niya. So pag mataas ang project mo, mas mabilis mangitim yung oil kasi mas mabigat yung tinutulak niya, sir. Okay. One more thing, ito po yung ito po yung on-off switch niya dito, no? Ito para sa battery to. Kasi ang battery natin is negative grounded. Since equipment po to, sir, malapit siya sa sahig. Minsan kasi 'di ba pag battery iniiwan natin sa sahig, pag kinabukasan binalikan mo, wala nang kuryente. Nade-drain. Kaya huwag nila malimutan patayin to para hindi ma-drain out yung battery. Very, very common yun sa mga job site na iiwan nila nakabukas to. Tapos, pag kinabukasan gagamitin nila, wala na laman yung battery natin. Okay. Tapos, one thing we do, dito may mga switch siya. Ang ginagawa na lang namin, para hindi na mahirapan yung mga tao, baka may malimutan i-on, iniiwan na lang natin naka-on lahat yan lagi. So, once after use, ito lang papatayin nyo. Patayin nyo yung susi sa likod, patayin nyo to. Okay na tayo. Walang masisira sa kanya, sir. Bibigyan kita ng sample, sir. Pag on natin ang susi sa likod, pag inangat mo to, under yung fan, sir. Iilaw. So, after use, after everything, papatayin nyo lang dito, sir. Okay. Tapos, itong button na to, sir. Itong button na to, kahit nakasulat na stop, hindi to pinipindot, sir. Pinipindot lang to for emergency. Ibig sabihin emergency, biglang bumagyo. Pag pinindot nyo kasi to, sir, pag once you press this, yung computer mawawala ng supply ng kuryente. Yung remote control nyo hindi gagana. So, hindi nyo na mapapatay makina through computer or through remote control. Kaya hindi natin pinipindot to. Okay, unless necessary. Ngayon, ito ang engine stop nandito sir nandun sa. Ito yung engine stop natin, manual. Yung magbabantay ng engine, kailangan alam niya to. Kasi maglalagay na isang tao rito sir, di ba, na magbabantay. For whatever reason, kunyari narinig niya, nagloko yung makina, nag-run away, may kumain. Kasi meron na kaming true incident na yung nagbabantay ng makina, nakatutok sa cellphone niya, hindi niya nakita, nahigop ng makina isang plastic. So maraming sinira yung plastic na yan, nabali na yung radiator fan, nabutas pa na yung radiator. Yun pa lang naman yung incident na yun, no? Pero aside from that, sinasabi ko lang, in case lang, may narinig kayo, biglang nagloko yung makina, or may problema, sumigaw sila, or whatever, hindi mo alam, ito sir, no? Hihilaan nyo lang gano'n, mamamatay yung makina. Chok to So, yung mga mekaniko, alam nila to, chuchok to. Para hindi nyo hanapin kung saan mo pipindutin dito, hilahin mo na ito, chuchok. Tapos na tayo. Para hindi lumaki yung sira kung may problema. Okay? So, chok lang to. Ngayon, isa pang question, ito naman, ina-explain ko naman to sa mga bumili ng machine. Bakit ganitong engine natin? Okay? Ito engine is Weichai. Okay? Matibay ang Weichai. Injection pump natin inline. Injection pump na ito, pareho to sa mga Isuzu na ginagamit nila, yung mga C240. Injection pump diretso. Kaya tayo naka-inline, una, kahit itong injection pump, itong makina, mabasa ng tubig, hindi mamamatay yung makina. Kaya kailangan talaga choke. Okay? Simple engine, para pag may problema ka, let's say after ilang years, nagkaroon na ng problema, kahit sinong calibration company, kaya nila ayusin to. Kasi ang pyesa nito sa loob, Bosch lang. Pareho lang sa Isuzu na injection pump. Okay. Madali itong gawin. Madaling igawin, madaling ipaandar. So, ano lang siya, basic lang siya. So, yun, sir. So, ito yung sinasabi ko kaninang susi. Ngayon, ito yung auger. Mamaya explain ko about the auger. Babalik lang po muna tayo doon sa kabilang side, sir.
So, teka sir, alam niyo na check oil dito, di ba? Oo. Alam na nila yan, dipstick lang naman yan sir eh. May dalawang tuldok yan sir eh. Kung sakto ang level. Sakto ang level. Dipstick lang naman sir eh. Ito sir. Itong dipstick na to, teka, nalimutan ko yung mga tao. Dipstick din to sir. Okay, ulitin natin. Balik. Balik. Sige, tapusin ko na itong side na to dito sir. na side. Tapusin ko lahat ng nasa side na to para hindi sila balik-balik. O, dali. Okay. Itong auger, forward, neutral, reverse. Ito yung auger, yung palo-palo sa loob. Okay. Sige. Tapos, ito naman, oil sump ang tawag dito, oil sump. Ang laman yan, pwedeng tubig na may halong diesel, pwedeng puro diesel, pwedeng used oil na may halong tubig. Anong purpose po niyan? Ang purpose niyang oil sump na to is para yung hydraulic seal natin hindi agad mapudpud. Kasi once umatras po itong tubo na to, humigop siya sa ng semento, pag tulak niya, yung lining ng cylinder natin, sigurado may matitirang konti-konting semento or something. Tapos yung oil na yan, mag-aano sa kanya para hindi siya mapudpud agad. Kaya ito hindi niyo pwedeng maiwanang walang laman. Ang level nito kailangan dito na sa welding na to. Kung gaano kataas tong welding na to, kailangan umabot doon. Kung sumobra, Hindi, tatalsik-talsik eh. Makalat. Hindi dapat. Pag kumonte, kukulangin ka. Ngayon, bakit used oil may tubig? Kasi ang used oil, pag linigyan mo ng tubig sa baba, aangat yung used oil eh. Yung oil ang kailangan natin, hindi yung tubig. Pwede rin puro diesel. Pwede rin diesel na may tubig. Pero mas mura ang used oil. Okay na rin sa amin. Pero may mga customer kasi, sa job site nila, yung sahig eh, malalagyan ng oil na used oil eh, mangingitim, di ba? So ayaw ng customer. So pinapapalitan natin ng diesel, pwede. Yun sir. Or kaya bagong oil, which is mahal, diesel na lang sir. Puro diesel pwede. Kasi mas madulas ang used oil kaysa sa diesel eh. Kaya pag pinalitan ng diesel, puro diesel. Ngayon ito, pwede nyo naman takpan ng kahoy yan eh. Kung ano kayo sa kalat, pwede nyo takpan ng kahoy. Ngayon ito, kahapon, plinastikan ko na to. Kasi ito, commonly, after isang halo, palitan nyo yung plastic. Pero paplastikan nyo lagi para hindi mabasa yung mga relay. Kasi pag nabasa yung masusunog yung computer eh. Pinabalutan natin to kasi minsan kailangan mo i-shower yung radiator. Dito manggagaling yung tubig. Baka mapasukan ng tubig yung relay. Engine oil, ito, dipstick. Tapos ito rin, may oil din to. Ito yung sa injection pump. Pero normally, matagal na matagal maubos tong oil ng injection pump, sir. Ito yung dipstick niyan. And ang makikialam na lang sir nito normally is yung mekaniko niyo. Kasi dito ka maglalagay ng oil. So hindi na natin pinapagalaw. Pero matagal yan, matagal maubos yung injection pump. Hindi na naman babawasan eh. Pero yung ganitong klaseng injection pump, chine-change oil. Yun sir. Tapos ito yung susian natin, on off. Ito yung gauge na sinasabi ko sir, water temperature gauge, charging gauge, ito yung sa battery kung nagcha-charge. Ito yung pressure ng langis ng engine. Ngayon, itong temperature na to, ang ideal temperature is nasa 60. More than that, hindi na maganda yan, sir. Kasi, alarming na. tataas na yan eh. Ibig sabihin, hindi ka makakabuhos sa matagal na matagal. Ngayon kasi itong temperature ng engine natin, maraming factor na nag-affect sa kanya eh. Weather, tapos humidity. So, kaya tinuturuan namin na siya rito, mag-shower. Kung sakali sir na yan, umabot na ng 60, Shower lang. Mag-shower na doon. Oo, pwede na. Minsan kahit between 40 and 60, pwede ka na mag-umpisa sir. Shower na. Pwede ka na mag-shower para medyo bumaba na siya, sir. Tapos, ito namang hydraulic oil, may temperature gauge na tayo sa kabila. Pero mahirap turuan ng mga tao sa temperature gauge. So, personally, ang tinuturo ko sa mga tao is, hawakan nyo na lang to. Pag sobrang init. Ang init niya, parang painit na kape. Minom kayo kape sa umaga, di ba? Yung tasa mo, mainit na. Pag pakiramdam mo, painit na kape, buhusan nyo na. Ibig sabihin, umiinit na yan. Huwag nyo na antayin. Yun ang buhusan. Itong radiator, sir. Opo. May fan siya, pero minsan hindi talaga kaya kasi sa Pilipinas, binubugan yung hangin, mainit din eh. So, wala rin pakinabang yung bugan niya, sir eh. So, kasi pag uminit na to, dun sa point na hindi mo na kayang hawakan, mahirap na ipababa yung oil na yan. And then, pag hindi mo na kayang hawakan to, yung hydraulic niya, mahina na yung pressure. Kasi yung oil, nagiging yung viscosity bumababa. Naging parang tubig yan. Habang umiinit, lumalabnaw yung mga oil eh. So, ang pinaka-importante dyan, kasi ang pressure ng bomba ang kailangan natin.
yung temperature nito ang pinaka-importante sa lahat na hindi tumaas. Yung engine, of course, kailangan din kasi masisiraan tayo ng makina, di ba? So, puro temperature lang pinag-uusapan natin. Wala kang maging problema basta hindi uminit, hindi to uminit, kahit magdamag kayo magbuhos, no Okay, problem, good sir. siya. Oho. Sir, ganito, question. Kung sakaling uminit siya, hindi na mahawakan, Ito, ano yung dapat gawin ng operator? wala, hindi. Kung may choice kasi, tama sagot ni sir, patayin. Pero may instances na wala ka talaga magagawa kasi hindi mo pwede putulin yung buhos eh. Pag pinatay mo, lahat ng semento na yan, mag-i-stack, di ba? Oo. Lakasan mo na yung buhos ng tubig. Wala tayong other choice eh. Yun. At least dalawang option. Pero sa makina, hindi pwede. Ibang story ang makina. Kaya ang makina, ang uminit talagang uminit. wala kang magagawa, papatayin mo. Patayin talaga. Kaya inaano na natin. Kaya dito pa lang, kadalasan sinasabi ko, pag umabot ka na 40, lumampas ka ng 40, buhusan mo na. Buhos na. Tubig lang naman yan. Lagi ko sinasabi sa client, tubig lang naman, mura lang ang tubig. Mas mahal ang labor pa ng tao mo at yung ibang bagay pag pinatigil mo yung makina, di ba sir? Para sa information ng lahat, sir, asan dapat buhusan? Dito sa labas. Para Shower hindi buhos Shower sir yung may hose Yung hose na shower lang, shower lang. Oo. Pwede ka rin dito palabas, pwede ka papasok, kaso pahigop yung fan eh. Pwede dito, basta huwag nyo lang buhusan itong makina. Yun. Makina, engine, huwag lang yung engine. Yes, sir. Clear sa sa amin lahat. Apo. Importante lang naman yan. Kasi intercooler din yan, dito rin nakakabit sir eh, nakita nyo. Oo, kaya kailangan talaga mababa temperature nito sir. So tuloy-tuloy yan sir, walang problema. Hindi naman, ito makina hindi naman takot sa tubig, pero piniprevent natin mag-crack. Magka-crack yun eh, di ba parang kotse, pag binuhusan mo magka-crack eh. Oo. Basta low temperature, non-stop buhos ka, walang problema sir. Hindi niyo problema. Ngayon, ito pang isang importante na tinuturo ko sir. Ito kasi, minsan may mga engineer na sinasabi ko nga kay Engineer Jay, may mga engineer naman sa field na masyadong mas magaling sa manufacturer eh. Dahil nababagalan sila sa bagsak ng graba, pinapatanggal nila sa mga tao nila yung mga harang para bumilis na bumaba. Hindi ko ina-advise yun. Ang ina-advise ko is, since quarry naman kayo, mas walang problema sa inyo, salain nyo na lang ng tamang 3/4. Actually, una to eh. Hindi to 3/4 eh. Pambutas na to eh. Pero, pag mahaba kasi yung mga graba mo, papasok yan eh. Ito, hindi. Pero pag yung mga mahahaba na ganun, pasok yan sir. Yun, oh. Di ba? Kaya, sir, ang in-advise namin para talagang sigurado na report, ang feed dyan na graba, para sa katugasan niya, ang feed dyan na graba dapat 3 times na sala. Hindi sir. Pwede kahit ano lang, yung main sinala kayo kahapon, tinitingnan ko naman paano sila nag-work sir eh. So may pangsala kayo, di ba? Yung lumabas kasi ninyo, okay na sana. Kaso pumapasok pa rin yung mga ganito kalalaki sir eh. No? Okay. Pag yung hindi makapasok rito, no problem. Tayan, barado siya. Ang problema, dahil dito sa mga maraming nakabarang ganyan, Hindi na mag-ano. isa-separate niya ngayon yung mga graba mo tsaka yung aggregates mo dun sa sand tsaka sa semento. So, papasok puro semento, matutuyuan ka naman, problema rin yun, sir. So, ang advice ko kay Sir J, maggumawa ka na ng bagong bistayan. Yung natapos na ibistay na uno, na maraming nakalusot, gumawa siya na ganito lang kalapad, tapos second bistay lang. Gayahin nyo lang yun yung width nito, 1 inch. Huwag nyo gawing eksaktong 3/4, mahirap, wala kayong makukuha dun, sir eh. 1 inch man, di ba? Ito, 1 inch to eh. Ito, 1 inch to eh. Sobra na, 1 inch. Sobra. Yung pa sir, mga inulian na nato sa ipasano sa ila na dili na ato original. Hindi yan pwede, sir eh. Kasi ang problem natin ganito. Pero natay gisuwayan karon nga 3 times. Mo to mo nang gidalaga. Okay. Isipin niyo, sir, marami ang babara, walang papasok doon eh. Ngayon, bakit hindi pwede? Kasi iba tinatanggal nila to. So, pumasok isa. Ganito. Pumasok yung isa, pumatong. Eh, pipe mo, 4 lang eh. Barado ka na. Hindi na siya makakadaan eh. So, tandaan nyo, sir, piniprevent natin mabara. Pag walang bara, hindi ka mamamroblema sa concrete pump. Matutuwa ka kasi sobrang konting trabaho gagawin nyo. Lagi ko sinasabi sa kliyente, mas madali magsala ng graba kaysa magkalas, mabarahan. Maraming problema pag nabarahan, tatapon mo na yung mga nasa tubo mo, mag-overmix na yan. Una, di ba? Masakit sa katawan magkalas. Siguro malalaman mo pag nagkabit na kayo ng vertical, sobrang hirap magkabit. So, iniiwasan natin magbara. Yun ang pinaka-importante. Yan, one more thing dito, sir. Yung ibang customer kasi, pinipilit buhusan ng punong-puno.
feeling nila mas mabilis tumakbo yung aggregates pag puno. Mali yun, sir. Ang explanation nun sa tao is ganito. Kunyari, kumakain ka, sinubuan kita 3 kutsara, dire-diretso sa bibig mo. Sino mas mabilis makalunok? Ikaw yung sinubuan ng 1 kutsara, sir. Di ba? Mas mabilis yung nakasubo ng konti. So, based on field experience, sa dami na namin napuntuhan na may actual na buhos, ang pinaka-ideal is dito. Dito lang tayo, sir. Huwag ka kasi ang binibigay ng manufacturer, ito, huwag ka lumampas dito. Pero sa amin, sa based on actual experience namin, between hanggang dito ka lang. Dapat dyan lang. Oo. Mas mabilis. Mas mabilis makatakbo yung graba kasi magaan siya para dito sa machine eh. Hindi siya mabilaukan. Hindi siya mabilaukan, exactly. Parang kumakain na tao, sir eh. Kasi iba, pinupuno ng ganon, tapos magtatawag sa amin, sir, hindi tumatakbo yung graba. Eh, binilao kami yung tao eh. Kung ikaw ba sinubukan kang 3 kutsara, hindi ka makalunok, di ba? Oo. So, tandaan nyo, sir, itong black lang dapat talaga, ideal. Pag tiningnan nyo yung manual natin, hanggang dito. Pero based on actual talaga namin na nakikita namin sa mga kliyente namin, huwag ka lumampas dito, mostly dito. Yung iba, mas mababa pa nga, dito lang eh. Basta mapasok na Oo. Basta Yung iba, mas mababa kasi ang much better. pinapakinabangan nila yung hangin eh, air pocket. oo. Para may parang may may tutulak, sir. Tama. Yun, sir. So, yun ang mga importante ron. And then, the rest, alam nyo na, sir, gagrasahan yung mga joints. Ito, sir, green na sana kahapon. Grasahan yung joints. And ito po, grasa laman nito, sir, itong tangke. Automatic naman tong unit eh. Wala namang gagalawin ng tao. Basta laging bago mag-boost, tingnan mo, puno yung grasa niya hanggang dito. Ito. Opo. Ito, Opo, palagi may grease grasa. pump. Grease pump. Yan, linagyan namin yung kahapon, sir. Puno na yan, sir. Dapat ang grasa Hanggang dito. Hanggang dito Dito na lang. level. Oo. Pinuno namin kahapon yan. Oo. Sa gulan, Alin po? inahaluan po ba ng ano? Ito, ito kaya hinaluan ng diesel kasi ganito. Ang oil na ginagamit, ang grasa na ginagamit dyan is yung number 1. Na tunay. Yung number 1 kasi, pag ginanon mo sa container niya, magpo-flow. Normal na grasa natin, kahit taob mo, hindi babagsak eh. So, pag hindi siya po nag-flow, babara lang yan, hindi yan lalabas kasi maliliit ang tubo. Hindi aabot doon. Apo. Ngayon, dito sa atin kasi mahirap bumili ng number 1 eh, sa Pilipinas. Kahit sa Manila, mahirap eh. So, ang ginawa namin, which is tinanong naman namin sa factory nung pwede naman natin haluan ng grasa, yung ginawa ni Sir kahapon, para lumabnaw yung grasa mo. So, ngayon, magpo-flow na siya. Anong ratio, sir? Anong ratio? Depende sa klase ng grasa. Yung binigay niyang grasa, 1:1 eh. lumabnaw lang siya, 1/3. Basta lumabnaw lang siya, goods na siya. Yung pinakita niyang grasa yesterday na blue, 1:1. Kasi medyo malabnaw na yan eh. Okay. Pag mas matigas yung grasa mo, yung brown, Mas damihan. damihan yung diesel. Basta kailangan, pag linagay mo sa kanya, hindi siya parang tubig na gano'n mo, bagsak agad. Yung pag ginano mo, dahan-dahan. Parang dahan-dahan rin siya. Ano magandang example? Parang syrup. Honey. Parang honey yon. Kailangan parang honey lang siya, gano'n. honey, okay. Parang honey lang. Pag ginano mo, aandar siya. Kasi, hindi siya mabobomba pag solid eh. Hindi kaya ng bomba itulak, sir, palabas. So, yun ang importante dito, yung grasa, sir. So, gaya na sabi ko sa'yo, ito po yung temperature gauge. Pero mahirap magturo sa tao ng temperature eh. Madalas nagkakamali yung tao kasi ano yan eh. Ano yung temperature natin eh. Titingnan pa nila. Ano yung temperature dyan dapat, sir? Dito sa oil natin, ang normal dapat nating temperature is hindi ka lalampas ng 80. Normally, 60, 80. Kasi 100, kumukulong tubig na yan, sir eh. Pero mahirap magturo ng 60, 80, sir, sa tao, sir eh. Kasi sisilipin mo pa, di hawakan na lang. Hawakan na lang. Oo. Ganon din yun. Ganon din yun, sir eh. Pareho lang ang eh. Kasi iniinom mong kape, nasa 60 lang eh. Oo. Pero yung standard natin, dapat dito naka-base. Dapat, pero gaya na sabi ko sir, minsan mahirap magturo, basta Ganito makitulong. na lang, sir. Hawakan dito at saka i-check din yan. Pwede rin, sir. Oo, Pwede. Para doble. Basta sabihin nyo sir, sa tao ninyo, yung kape na kaya niyang inumin, yung init ng kape na naiinom mo pa, Ganun na okay pa. nangyari, oo. Pag higher than that, wag na. Very common sense na po yun, sir. Kasi based on field experience din po yan, sir. Meron kaming na-encounter na pinapabasa pa nung foreman yung temperature. Medyo, Nahirapan. alam niyo na, sir, hindi naman lahat kaya makaintindi, sir, di ba? So, lagi kong ginagamit yung kape. Ayaw, pag hinawakan mo to, kasing init ng kape na pwede mo pa inumin, okay pa. Pag kasing init na ng kape na hindi mo na maiinom, overheat na yan. Ibalik natin, sir. Pag uminit yan, ito yung Ito po yung bubuhusan. bubuhusan. Galing sa likod, sir, Galing palabas. sa likod. Galing sa likod. Oo. Huwag niyo isama to, sir. Wag dito, wag dito. Doon sa likod.
Aha. Dito kasi hindi papasok kasi pag ganun yung hangin, sir. Ikaw Eh. ang Patulak eh. mababasa pag Oo. gan mo binuhusan, no? Exactly. Yun, sir. Tapos yung makina naman sa labas. Ubos. Dito. Oo, kasi pahigop siya eh. Papasok yung hangin, sir. Opo. Dito naman, may hose lang, Aha. ganun, sir. Aha. Pwede mag-hose. Okay. Hose lang yan, sir. Hose. Hose lang dito. Aha. Okay. Sige. at Tapos, least clear. Opo. Wala naman tayo ibang delikadong mabasa kung hindi yung electronics. Ito, tsaka yung computer dito. Yun lang naman ang bawal mabasa eh. Kasi ito, naka Mitsubishi na eh. Yung mga luma namin, yung mga pinakaunang dating namin, China brand, China computer. Ano na namin, tinanggal na namin, din na kami nagpapasok noon. Kasi yung China computer, ikaw magpa-program nung ano niyan eh. Programmable si China. Ang difference, meron na kami, babalik kami doon sa kinukwento ko kay Sir Jay. Meron kami mga engineer naman na kliyente na masyadong magaling. Pinapakalaman yung parameter. Eh yung parameter na yan, ano yan, kung hindi ka nag-aral ng PLC, hindi mo kaya i-program yan eh. So marami na kaming case na pinakailaman ng mga engineer yung program, tapos ayaw, nagloloko, siyempre, pag bago yung program, hindi na sumusunod yung kaliwa kanan. Wala na. Ang Tapos, configuration. opo, wala na yung configuration. Tapos tatawag ngayon yung may-ari, sasabihin, binigay mo yung makina, sira. Sabi ko, sir, nagalaw ninyo yung ano nun, yung computer. Siyempre, wala rin na makaamin, natural. Sir, paano yan, sir? Kunwari, nag-change yung computer yan. Ito, hindi mo kaya i-change kasi Mitsubishi to eh. Ang ginawa ng Japanese, matalino hapon eh. Non-programmable to. Okay. Yung utak niya, yung microchip Fix na. niya, fix talaga. Fix na. Yung ginawa ng Chinese kasi pwede mo baguhin eh. Pwede mo pabilisin, pabagalin. So, napansin ko, hindi advisable sa atin yan. Mas maraming pinipindot, mas lalaki yung sakit ng ulo natin eh. Matatalino, sir. Ayun, exactly. Lately lang namin nalaman yun. Kaya nung nalaman namin, hindi na kami nagpasok ng programmable, sir. Apo. So, ngayon sir, may question pa kayo sir regarding sa machine. Tapos paanda rin natin para makita niyo yung mga function ng button. Okay. Sige, kinsay na yung mga pangutana. Question. Okay, yung motor oil natin, ginagamit ko is 1040 sir. 1040. 1040. Kung wala kayong makuha ng 1040, okay na si 1030. Pero mas maganda si 1040 kasi mas ano siya sa high temperature eh. 1040. Apo, 10/40. 10/40. Apo. Sorry. Ito kasi. Inikot ko lang sir kasi natulak eh. Kailangan sa baba kasi baka mahigop na yung tubig pag nag-spray ka. Okay. Dapat sa baba para hindi siya makahigop ng water. Okay. Natulak yata, napunta rito. Baka pag may nag-spray dito, mahigop yung water eh. Okay. Tapos ang oil natin naman dito is regular 68. Hydraulic 68. Ginagamit natin sa payloader backhoe. Hydraulic 68. Ito, walang problema. Madaling bilhan yung 68 sir. 68, 1040. Tapos, yun lang sir. Tapos coolant. May nagtanong kanina ng coolant. Ang radiator natin talaga, linalagyan natin ng coolant. May laman na tong coolant. Ngayon, ang coolant, advisable is hanggang half ng radiator or 1/3. Huwag niyong punuin ng coolant, sir. Masisira ang Mabubutas yung radiator. Mabubutas ang radiator. Yun sir, yun ang problema. Kasi akala ng ibang tao, pag pinuno mo, hindi na mag-overheat. Butas radiator mo, matapang yun eh. Kasi aluminum radiator tayo sir eh. Kakainin niyan eh. Yung sinaunang radiator, mga tanso, pwede pa. Pero butas pa rin yun. Yes, dapat sir. 50-50 50-50. Hanggang doon lang maximum. O kaya 1/3, or 2/3. 1/3. Opo. Okay. Okay. May question pa kayo sir? Yung mga tao sir? Question. Bago natin paandarin. Tana. Saban, Kamu na. wala mo question, ako mo question. Ha? Okay na? No. Ano naman no? Kung ay mo question, di kita mo question. Kay mas maka-learn man taong na mo question. Kaya actually, pinapunta kami ni Sir Jim kasi ang advice namin talaga, magpapa-under tayo nito na actual. Kasi once hindi ka nagpa-under ng actual, hindi mo malalaman talaga kung ano magiging problema. Kaya yun ang pinapagawa namin sa mga client namin. Magpa-under sila na actual, mag-testing muna sila bago dumating yung araw na talagang actual. Actual na. Mhm. Parang ano yan driving yan eh. Magaling ka nga sa driving test, pumunta ka ng highway. Wala na. Pasado ka rito, pumunta ka ng Manila, mag-drive ka sa Rizal Avenue. Pag hindi ka makalusot, malamang hanggang sa gitna ka pa lang ng Rizal Avenue, stuck ka na ron sa mga siraulong driver sa Manila.
Kasi wala kang actual practice, sir, di ba? Ganon din po sa mga machinery. Kahit heavy equipment, kahit backhoe, ganon. Pag hindi ka nag-actual, marunong ka magpa-under sa libro, pumasa ka ng TESDA, tinuruan ka, nag-loader ka ng graba, hindi mo alam yung balance, pag loader mo ganon, taob si backhoe mo. Di ba, sir? Tama, di ba? O, backhoe operator yata, sir, eh. Di ba? Maraming ganon. So, kaya ina-encourage namin lagi yung customer, parang ano yan eh, hindi ka pwede mag-exam bukas sa school na ngayong gabi ka lang nag-aral at siguraduhin mo papasa ka bukas. Walang mangyayaring ganon, sir. So, parang yung tinuturo ko ngayon, sir, malamang bukas, kalahati nun. Wala na, sir. Pero may YouTube kami, sir. May YouTube channel kami. Meron din kaming ginawang owner's manual, translate namin into Tagalog. Yun lang, wala kasing nagtatranslate ng Bisaya. Nasa YouTube pa rin. Yung manual, binigay namin sa office ninyo. Pero yung verbal instruction, ako rin makikita nyo, ako rin nagbibigay ng instruction nandun sa YouTube. Yun, sir. Sige, sir. So, kung pwede kayo humingi sa kanil, sir, okay, kay ma'am ng pwede niyo i-review ron. Kasi, gaya ng sabi ko, kaya kailangan natin mag-actual. Kasi yung tinuro ko ngayon, tapos bukas may buhos kayo, hindi kayo nag-practice ngayon, bukas may malilimutan talaga kayo, sir. So, function na po tayo, sir. Ngayon, ito pong remote control natin, two-way yan, sir. Ibig sabihin, lahat na nakikita mong botones dito, nandito rin, sir. So, kung anong command meron siya, meron din dito, sir. Yun lang yung English niya, medyo konting intindihin niya lang, medyo palyado. Kung hindi niya talaga pwede nyo dikitan na lang ng sticker na naintindihan niyo, sir. Okay? Kasi English niya hindi masyadong perfect. Like example po, sir, sandali lang. Ito, kailangan ko ng salamin kasi hindi ko na mabasa eh. Forgot. Tapos, example, sir. Ito, fire, no? Fire. Ibig sabihin, start the engine yan. Engine start yung fire. So, hanapin mo. Dito, light kasi nakasulat eh. Hindi sila masyadong pareho. Dito, light. Turn on the engine. Ito naman, turn off the engine to. Off. Flame out dito sa baba. Dito yan. On, off, on, off. On, off, on, off. Tapos, dito nakasulat, reduce oil, come on oil. Actually, yung come on oil is yung accelerator yan eh. Gusto mo tumaas yung RPM, reduce oil, bumaba yung RPM. Nandito naman siya, sir. Ito, dito pareho sila, reduce oil, come on oil, di ba? Okay. Right pendulum, left pendulum, nandito rin, sir. Ang tawag niya rito, swing eh. Left, right, swing. Okay. Dito naman, left, right cylinder. Left cylinder, right cylinder. Okay, sir. Tapos, dito naman, positive pump, reverse pump. Makikita mo yan dito. Positive pump. Tapos, yung reverse pump, back pump ang nakasulat dito eh. Ito nasa gitna, ito yung tinatawag na pause. Ito yon, pause. Pause button. Ito yung standby, hindi ginagamit to. Wala to. Blanco to. So, huwag mo na pindutin to, sir. Positive pump, negative pump, tsaka button. Okay. Explain muna ako bago natin pa-andarin, sir. Actually, computer nagpapa-andar sa kanya. So, ang gagawin lang na operator nyo, pag magbobomba ka na, pipindutin nyo lang po yung positive pump, bobomba na siya ng konkreto pataas. Ngayon, kung sakaling bumara ang ating konkreto sa tubo, wala kang choice, pipindutin nyo itong neutral. Ito yun, gitna, neutral, no? Siguro para hindi kayo malito, lagyan nyo na ng N. Okay? Pause to eh, pause. Magpo-pause siya. Pag pause niya, kailangan nyo pindutin reverse pump. Hihigupin mo pabalik yung konkreto. Bago po kayo magkalas ng tubo. Okay, maraming hindi nakakaintindi kasi hindi nila iniisip. Isip nila, konkreto lang eh. Wala yan, no? Pero hindi nila naisip, bakit ang laki-laki ng makina, ang liit-liit ng konkreto. Mabigat kasi ang konkreto eh. Highly pressurized yan, sir, sa loob ng tubo. Yung iba unexperienced, yung mga hindi pa nakakahawak ng concrete pump, barado, kalas agad ng tubo. Pag hila mo ng tubo, putok yan. Yun, sir, oo. Ang graba na yan, buti kayo, quarry. Pag crash yan, matulis yan eh. Marami na na-injure dahil doon. Oh, disgrasya. Parang bala yan eh. Pag kinalas mo, high pressure yan sa loob eh. So, kailangan, wag ninyo malimutan mag-reverse pump. Kahit 2 stroke lang, tsuk-tsuk, pwede na. Nawala na yung pressure mo, sir. Kalas ka. Okay. So, lahat ng function nga na nandito, sir, nandito rin. Doon. So, start na natin na actual. On yung susi. Ito yung susi, sir. Pwede ka mag-start dito.
Okay, ginagamit lang to pang warm up. Ngayon mag-warm up tayo. Patay siya, sir. Pwede ka mag-start dito, pwede ka na mag-start dito. Dito, sir. Pwede ka na mag-stop dito, sir. Okay. So, start tayo. Ngayon, napansin niyo, Sir Jim, dito ko pinatay, dito ko pinindot, hindi umandar, di ba? Kasi, yun yung safety feature niya. Kung sino nagpatay, siya mag-start. Kasi baka may ma-aksidenteng may maipit na tao. So, kasi ito kadalasan iniiwan to sa foreman kung, kung saan man yung host natin eh. So, dito, start natin. Tapos, kunyari, puno na, tapos na. Puno na, di ba? Tapos na. Eh, siyempre, sisigaw si foreman, hindi mo siya maririnig eh. Pwede siya magpatay dito. Two-way siya. Ito, kaya na ito, 100 meters line of sight. Ibig sabihin, pag nakikita mo yung tao ron, pindutin mo, aandar yung pump. Pero pag may mga building, may mga ano, hindi kaya. Liliit na liliit yung range natin. Yun po yun. So, ngayon, balik tayo rito, sir. Okay, ngayon i-explain ko yung positive pump. So, walang gagawin yung tao kundi pipindutin nila yung positive pump. Pag start mo na makina, automatic na. Walang gagalaw yun. Automatic. Pause. Tapos ito reverse. That's neutral. Neutral. Ito reverse. Kailangan lang neutral bago stop engine. Pero pag emergency, siyempre no choice. Stop the engine, igad. Kailangan, pag before siya i-off, neutral muna. Oh, kasi nino-neutral mo para mag-cool down yung engine eh, di ba? Pero pag emergency, wala kang choice. Pindutin mo to or kaya kung may nakita ka nagloloko rito sa makina, sasampo ka. Nagloloko ito. Neutral. Reverse. Reverse, forward. Forward. Simple lang, sir. So, yun lang yun. Tapos, pag natapos na, patay susi, off dito sa kuryente para hindi mag-drain. Off sa kuryente ng battery. Battery. Para hindi maubos. Ito. Opo. Ito. Opo, yung ano niya, yan. So, tapos ito, battery operated lang naman to eh. Pag dumating yung araw, hindi siya gumana, Palitan lang. patila ng battery. Ngayon, balik muna tayo sa instruction dun sa cleaning ball. Dito po linalagay yung cleaning ball, sir. Dito. Dito mo ipapasok yung cleaning ball. Di ba may dalawang butas yan, sir? Ngayon, ano ang danger sa cleaning ball? Kasi pag pinasok mo tong isa, okay, pinasok mo ng kamay.
kailangan mo i-start yung engine para lumipat to eh. Bago mo papasok yung isang kamay. Bakit may danger? Kasi minsan, siyempre, nagki-cleaning ball ka, yung controller mo hawak ng ibang tao. Ayun nga. Pag naupuan nila yung controller, pag umikot yan, putol yung kamay ng tao. Oo. Pero pag may, gaya na sabi ko sir, pag may international na engineer, wala kang choice eh. Alam mo naman international engineer, kung ano na pag-aralan nila sa school, so sundin mo, hindi ka pwede mag-shortcut eh. Dito lang tayo sa Pilipinas, mahilig mag-shortcut, di ba sir? No choice. So lalagay mo talaga yung cleaning ball. Ngayon kung talaga kailangan mo gumamit ng cleaning ball, yung remote control, kukunin mo talaga. Tapos maglalagay ka ng tao dun sa may tabi ng engine, baka may mapindot sila. Pwede, sarado mo na. Pwede sir, opo. Para Safety talaga yan sir. Kasi may tendency, iniwan mo kay foreman yung ano, kung sino man nasa taas ng buhos, hawak niya, linalagay niya sa bulsa yung ano, controller. Ikaw naman naglalagay ng cleaning ball. May dumaan, nauntog siya o naupuan niya, biglang napindot, gumalaw yan, tanggal yung kamay ng tao. Okay, cleaning, balik tayo sa cleaning. Since yung tubo natin, linigyan natin ng langis, ang totoong cleaning na madali, kalasin nyo lahat ng tubo, taktakin nyo lang. Ito, tatanggalin itong puwet, no? Zero to. Tapos, bubuksan nyo to para sumuka siya. yan ang isi-zero. Ito, tanggalin mo kailangan, wala naman yung puwet. Buksan nyo, susuka pababa, yung may matitira. pababa lahat. Pag suka, sarado ulit. Kailangan nakahanda ka ng 2 drum na tubig, yung gano'ng kalaki. Ito ngayon, ang pupunuin. Hindi siya katulad sa halo. Ito naman, pupunuin mo ng tubig hanggang dito. Puro Para tubig. malinis lahat, pati yung mga semento dito. Pag puno rito ng tubig, sir, aandarin mo yung makina. Magpa-positive pump ka. Ito ang pinaka-importante kasi may na-enkwentro na rin kaming tao na pinagdala namin. Yung engineer, iniwan lang doon sa kung sino man tinuruan ng engineer. Sabi na, linisin nyo. Ang ginawa ng linis, malinis talaga. Pinunasan yung buong machine. Eh, yung sa loob, nandun pala lahat ng mga semento. Kasi sinabi lang niya, linis eh. Oo. Kaya nung dumating kami, sabi nung hindi na raw gumana, stock up. Pagdating namin, sabi namin, sir, barado yung puro semento yung loob ng makina. Sabi nung sa amin, hindi, pinalinis ng engineer. Sabi ko, oo nga, literally, pinalinis nga niya. Ang linis nga ng labas eh, malinis na malinis. Barado naman sa semento. So, ang solution dun talaga, sir, pupunuin mo ng tubig, paandarin mo positive pump, susuka yan dito. Makikita mo, maraming isusuka. So, ang cleaning lang talaga natin is water. Pagkatapos niya magsuka, wala ng tubig, buhos ulit tubig. Buhos ng buhos hanggang ganunin niyo yung kamay niyo, wala na kayong makukuha semento. Tubig na talaga lalabas. Okay na tayo. Huwag ninyong iwanan na hindi talaga, wala kang nakikitang clean na tubig na lumalabas dito sa puwet. Kasi, itong labas, madaling linisin, sir. Hindi mo malilinis yun sa loob ng silindro. Pag may naiwan sa loob ng silindro. And besides the point, pag may naiwan ka semento sa silindro, alam niyo sir, para makalas yung silindro at matanggal yan, halos inubos mo yung buong makina, sir. Nakita niyo kung gano'ng kahirap niya, sir. Hindi kaya ng kamay ganunin yung sa loob. Kailangan baba mo talaga yung buong yung buong silindro. Kaya lagi namin sinasabi sa mga mga construction, sa sinasabi na sa mga company, sir, mura lang ang tubig. Tubig lang. Wala kang bibiling chemical, wala kang bibiling tubig. Hindi nakuha sa 2 drum, 3 drum. Kasi yung iba gumagamit ng mga admix, mga kung ano-ano eh. So medyo mahirap linisin yun, sir, yung sika. So sabi ko, hindi makuha 2, 3, 4, 5 hanggang talagang malinis. Tubig lang naman yun, sir eh. Wala extra cost yung tubig sa inyo, sir eh. Yun ang lagi namin tinuturo, sir. Yun lang, sir. Tapos yung sinasabi ni sir kanina, bababa yung paa. Pag actual na talaga, kailangan nyo ibaba yung outrigger niya para hindi sasayaw-sayaw yung machine, sir. Para stable po siya. So, yun po, sir, ang importante. Sir, may question po kayo? I think mas mabuti testing na nila. Actual, para makita nila yung sir, yung performance. I-stop break muna siguro, sir. Sige, sir.